magandang hapon. Ngayon ay araw ng Sabado at samahan niyo muli kami sa isang oras ng pagtugon ng mga problemang medikal at legal. Ako si Attorney Mix Nograles. Ilalapit ang serbisyo ng pamahalaan direkta sa taong bayan. Ako naman po si Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adyong. Ang hinaing at suliranin ng publiko ang bibigyang pansin at bibigyan ng agarang aksyon dito lang sa House at Your Service. Umpisahan na natin ang ating serbisyong medikal. Ito mix isang binata mula sa Dasmariñas, Cavite ang hindi na nakapagpatuloy ng kolehiyo dahil tinamaan siya ng sakit na stage 5 chronic kidney disease. Ang ipinadalang panawagan ni Eljan Campogan sa ating programa, panoorin po natin ito. Silent killer. Ang sakit na chronic kidney disease ay itinuturing na tahimik na kumikitil sa buhay ng isang taong nadapuan ito. Kadalasang hindi lumalabas ang mga sintomas sa mga unang stages ng sakit. Ngunit kapag lumala na, ay dito na ito magpapakita ng mga sinyales. At sa sitwasyon ni Eljan Campogan, nasa stage 5 na nang malaman niya ang iniindang sakit. After niya makagraduate ng senior high, may kakaiba na sa kanya. Yung parang nagmamalas yung paa, pati yung mata niya. Kala namin na lang siya, yung tumataba lang siya. Kasi malaki mukha niya eh. Mga ilang buwan, yan, mga nilagnat na. Balik-balik na lang yung niya, nagiging sakit niya. Nagpa-laboratory na kami sa isang clinic na ayun, lumabas yung resulta na mataas nga raw niya, creatinine. Kailangan na siya for emergency dialysis. Kaya yung araw din yun, hindi na kami nag-aksaya ng oras. Tinakbo agad namin siya rito sa NKTI, dito sa Kidney Center. Nag-examine siya, nagdiretso agad eh. CKD 5 agad siya eh. Edad 17 lamang si Eljan noong ma-diagnose ng stage 5 chronic kidney disease. Sa kanyang batang edad, ay tila nakapagtataka na dinapuan siya ng ganito kalubhang sakit. Ang lifestyle niya rin, focus sa lang siya, sa mga games, sa mga computer. Ando lang siya, nakaupo. Halos maghapon na siya ron. Naiihina siya, pinipigilan niya pa, yan, gusto ilabas na yung katawan ng dumi niya. Siyempre, busy sa games, hindi niya siya umiihi, nakakalimutan niya kumain. Nakadala sa soft drinks. Tapos yung minsan pag uwi sa bahay, walang pagkain, bibili na siya ng kung ano mabili niya. Minsan kadalasan noodles. Yan, may dalasang tao na siya pasikanton. Pag uwi ng bahay, madalas siya puyat. Yan, isa rin, yung pagpupuyat niya. Sinasabihan ko naman siya, minsan nakikinig naman, kaya talaga, titigil na siyang araw, papahiga, tuloy-tuloy na naman. Ang naging lifestyle ni Eljan ang itinuturong dahilan ng natamong sakit. Ngunit sa aming pakikipagkwentuhan kay Tatay Melvin, isang pangyayari sa kanilang pamilya ang tinuturong punot dulo ng stress na ikinasanhi ng panghihina ni Eljan. Kasi nakwento rin sa akin ng doktor eh. Isa rin sa mga family problem kaya nagkasakit si Eljan. Kasi nagkaiwalay kami ng mother niya. May alam na siya sa mga ginagawa ng mother niya eh. Hindi niya lang sinasabi sa akin. Yung mga pagluloko ng nanay niya, alam niya na yun. Sabay ng pagkasira ng kanilang pamilya ay ang unti-unti ring pagkasira ng kalusugan ni Eljan. Parang nag-iwalay kami sa mother niya.
Parang nawala na siyang pakialam sa sarili niya. Parang nagtuloy-tuloy yung ano niya, yung gawain niya. Parang nagrebelde siya. Ay, stress siya, depressed, kakaisip na isip. Ganun, ginawa niya dyan. Nilibang niya lang yung sarili niya. So sa paglilibang niya, nasobrahan naman siya. Halos parang wala na siyang pakialam sa sarili niya. Pagdating niya sa kalusugan, hindi niya namamonitor na sobra na pala, iba na pala, mali na pala yung mga nakakain niya, yung disiplina niya sa sarili, hindi na pala tama. Siguro mga ilang buwan din, tanggap ko rin naman na okay naman kami. Kaya yung ginagawa na lang namin, ano na lang kami, yung tulungan na lang kung ano yung may tulong namin sa kanya. Hindi na namin binabalikan yung past yun. At dahil hindi biro ang gastusin sa pagpapagamot, ay maging ang pangarap na makapagkolehiyo ay nahinto na rin. Gayunpaman, nanatiling haligi ng tahanan si Tatay Melvin. At sinigurado na mabigyan ng tamang suporta ang pagpapagamot ni Eljan. Ako lagi kasama ng anak ko eh. Siyasama ko sa center yan eh. Hanggang sa matapos yung dialysis niya. Yung mga nurse nga sa center niya, kinakantsawan na ako eh. Hindi na ako nagpapahinga. Punto rin na dadaling ko siya sa center. Halos wala kami kapera-pera. Kaya makikiusap lang ako dun sa nurse na babalik na lang ako. Kumbaga, babiyahe muna ako para may pambayad dun. Kaya gagawin ko, hatid ko lang muna siya, tapos ako, biyahe na ako. Para may hatid akong pera para pambayad niya. Buti po pag naman yung minsan nadadali siya, hindi pa bayad. Hindi siya makauwi kasi hindi pa siya bayad. Kaya pagdating ko, doon palang babayaran yung niya, yung session niya. Kailangan ko sa isang araw, maka 1,500 ako or 2,000 para ma-savings ko 1,000 tapos pang-budget ko 1,000. Yun talagang target ko. Kaya ginagawa ko, pagkakain, biyahe na agad. Hindi na ako katulad ng iba, pumipila. Ako, lagarista na, lagari. Kaya lagi kong naisip na lang na maging malakas lagi ako para magabayan siya. Kaya lang lagi na ako sa sarili ko. Pero yung pagsuko, hindi ko na yan. Hanggat kaya, ayun. Andun lang, oo. Para sa detalye, iniimbitahan natin ngayon sa ating programa si Eljan Campogan. Kasama po ang kanyang ama na si Melvin Campogan. Magandang hapon po, Tatay Melvin, Eljan. At salamat at pumunta po kayo dito sa house at your service. So, meron pong karamdaman si Eljan, hindi po nakapagtapos ng kolehiyo. Ilan taong pala si Eljan? 21 po. 21 years Since old. kailan yung nagsimula yung mga sintomas? August 2023 po. 2023. So mga almost 6 years, 3 years, 3 years. no? Opo. 3 years. Pero pag ganito, since bata pa ba yan, ano siya, na innate, tapos matagal lang lumabas ang sintomas? Ano po sabi nung doktor nung una pong Wala, na-examine siya? kasi yung unang sintomas po sa akin, parang nagsusuka lang po ako. Nagsusuka ka? Tapos nangihina. Tapos hanggang nagmamanas na pala yung mukha ko, kala ko taba lang. Tapos ayun po, tsaka pa nalaman nung nagpa-check up na po. Nung panahon na to, nasa college ka? Opo, graduate na po ako. Tapos ko lang po ng graduate. Ng high school? Senior Opo. high. Senior high, Senior high. no? Tapos manas na po ako sa mukha ko. So, sa panahon na kunyari, nasa high school ka, meron ka medyo nararamdaman, konting Opo, karamdaman? lagi po ako nagsusuka po. Kahit before? Opo. Nakikita Kala ko niyo acid. yun, Tatay Melvin? Napapansin ko rin po, kaya lang, sa akin, kasi ako na yung nag-ano sa kanila, kaya hindi ko siya masyadong natututukan kasi Oo, trabaho lang. Ilan po Kay- sila kay- magkakapatid? oo. No? Ilan pong magkakapatid sila Eljan? Siya pong Bali- panganay, no? Kayo pong panganay. So ilan po sila magkakapatid Melvin? 3 po. Tatlo. Si Mrs.? Ano po, hiwalay po kami. So ikaw ang... Single parent Single si- parent ka si na. Melvin. Ikaw nagpalaki sa tatlo. Hindi, naghiwalay kami halos bago lang 2021, mga ganun. Tapos sumunod doon, ako na lang. So yung pang-araw-araw po na yung kabuhayan niyo po, Tatay Melvin, na alam ko, may gastos po yan, no? Opo, May aside from yung
mga ano, yung pang-araw-araw na kanyang tinitake na mga May maintenance, medicine, may maintenance yan, no? Opo. Merong mga ano yan, Medical consultation, check-up. Oo. check-up sa doktor, no? So, Anong sabi ng doktor na kailangan na Ayun, Gawin. Ano siya, continuous dialysis. continuous dialysis? dialysis, tama. Dialysis. Panghabang buhay? Opo, lifetime. Lifetime na. At every when? Ano po, TTHS. TTHS. So, thrice a week. Yes po, 3 Magkano times. ang umaabot ng isang session sa Yung una po, dialysis? nagka-cash-out po kami ng almost mga 2.5 po every session. Tapos, hindi pa po kasama yung mga meds po, mga... So mga sa isang linggo. So 2.5 times 3. Tama? Opo, yun na rin 7.5. Yung Tapos kita yung po mga... ni Oo. Melvin, no? Ay, hindi na, alas hindi lang po sumasapat. Ano ang mga alalahaan ninyo sa ngayon na dulot nitong sakit nga? Ngayon po kasi nagkaroon po ako ng komplikasyon dahil po sa dialysis. Tulad ng ngayon po, nagkaroon po ako ng ulcers na dahil sa H. pylori, maraming procedure na pinapagawa yung doktor. Sunod-sunod na. Opo, ngayon hinihingal po kasi ang daming Yung ang problema talaga mix, no, yung kita ni Oo. Tatay Melvin kung magiging sapat ba ito, no? Dahil diyan Eljan, no, Tatay Melvin bilang isang programang handang magbigay ng libreng serbisyong medikal. Idinulog po natin ito sa tanggapan ng Agimat Party List sa pangunguna ni Representative Brian Revilla. Oo, no. Tama ka dyan, Zia. At hindi po silang nagdalawang isip na magpaabot ng tulong, no? Itong si Congressman Brian Revilla kay Eljon. Nagkaroon lang tayo ng technical difficulties at hindi natin maiwasan, pero nakakausap naman po Yeah. namin at sasamahan po kayo ng staff sa kanyang opisina dahil nga marami pang pwedeng mabigay na tulong, 'di ba? Hindi lang sa kay tatay, sa mga maybe livelihood programs, pati rin po dahil konti na lang, 'di ba? Mag-graduate ka na sana. po, maraming salamat po kasi mabibigyan po ng mga ano po para makatulong po sa pamilya ko na mabawasan yung mga problema na sa mga gastusin po. Maraming salamat din kay Melvin, no, tsaka kay Eljan sa inyong dalawa sa pagpunta nyo sa House at Youth Service, no, sa pagtitiwala ninyo sa aming programa. At sasamahan po namin kayo, ang aming team, no, sa tanggapan ng Agimat Party List para po kayo makatanggap itong tulong mula po kay Congressman Brian Revilla. Yes. And syempre, maraming salamat din kay Congressman Brian Revilla ng Agimat Party List sa kanyang agarang pagtugon sa problema ni Eljon. At sa aming pagbabalik, tunghayan natin ang kwento ng isang sanggol na nagkaroon ng malubhang karamdaman na agarang natulungan ng ating programa. Isang nakakaantig na kwento ito, Mix, no? At kung ano ang kanyang natanggap na tulong, alamin natin to sa pagbabalik ng House at Your Service.